Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Welcome to another episode of People's Court. At dahil love month pa rin, this is our Valentine's episode. Yes, our traditional and annual couples episode. Bago tayo magpatuloy, magpapakilala muna ako. Ako po ang inyong abogado, si Atty. Al Jumrani. At syempre, kasama pa rin natin ang natatangi at laging inspired na si Judge Jing Uyenko Nolasco. Hi, Judge! Hello, Atty. Al. At kahit di ka na magpakilala, kilala ka naman ng lahat. So, yan po si Atty. Al. At hello din po sa inyong lahat, aming mga masugid na taga-subaybay sa telebisyon, sa Facebook at sa YouTube. At pati na rin sa TikTok. Nakikita ko dumadami rin ang followers natin sa TikTok kahit wala tayong pinupost na bago. Ako po si Jing Uyenko Nolasco, isang dating hukom. At sabi ni Atty. Al, lagi daw akong inspired. Yes, diba? Oo naman. Dapat lagi naman tayong inspired para patuloy tayong lumalaban sa buhay. At syempre, ang aking inspirasyon ay ang aking mga anak. Di ba nga dati may commercial ng kape, sabi, para kanino ka bumabangon or bumabangon. Bumabangon, okay. O gumigising. O, pero pwede rin. Hindi, pwede naman kasi gumising ka lang, pero ayaw mo pa bumangon. Oo nga, para ka kanino. Ganon. Yeah, bumabangon. Oh, yun. Who inspires you? Siyempre po yung mga anak ko po yun. Now, speaking of which, napanood niyo po ba ang aming previous episode kung saan nakasama natin ang 4 sa mga bagong abogado na pumasa sa 2024 bar exams na kilala nga sila bilang the most valuable lawyers. At isa sa mga special guests po natin ay no other than my Kuya Torny. Yan. So, kung ano po, yan, ito po, tingnan natin yung highlights. Roll VTR. This is our bar episode, featuring the 2024 bar passers or the most valuable lawyers. Yun. And add ko lang, Atty. Al, na para sa akin, this episode is made more special because of one of our special guests na mamaya na po natin i-reveal. Yes. Maraming salamat sa ating production team for that video. At syempre, maraming salamat and congratulations ulit kina Atty. Barry Nolasco, Atty. Julius Bacar, Atty. Denise Yap, at syempre kay Atty. Jerome Riñon. Yung aking anak. Para sa inyong, thank you for gracing our show last episode. Yes. Ako, ilang taon na din ako abogado, pero dahil sa mga new lawyers na nakikilala natin taon-taon, dama ko pa din ang pride, gratitude at excitement na isang bago abogado. Sabi nga ni Celine Dion, pantahin mo. Ayoko. I-recite ko na lang. It's all coming back to me now. Dapat yung buo. Hindi ko kaya yun. Masyado mataas yun. And it's all coming back to me now. O diba? Taas-taas to. Sige, ano na lang, kakatahin ko. Okay. All by myself. O sige, paano? Kanta ba niya yun? Parang ni-revive niya. Parang yung original si Eric Or Alone. Carmen. Alone ba yung kinanta niya? All by myself. Ayan, All by myself. Hindi Alone. Oo, ano yun? Ayan. Sige, yun na lang kakatahin ko. Sige nga, Okay, sige. paano? When I was young, I never needed anyone. Tama na. So yun yung aking takeaway from that episode. How about you, Judge? Ano ang takeaway mo from that episode? Lalo na when it comes to Atty. Barry coming into his own. Ayun. No, thanks, Atty. Al. And before ko sagutin ang tanong mo, Atty. Al, magpapasalamat din ako kina Kuya Torny Barry. Yun na talaga yung tawag ko sa kanya, Kuya Torny. Atty. Julius din at Atty. Denise. And of course, ang iyon action na si Atty. Jerome. Susubaybayan namin ang inyong journey dito sa larangan ng abogasya. Especially, of course, si Kuya Torny. Good luck sa inyong lahat. God bless, no? Now, going back to your question, syempre, ang mixed emotions, halong relief and anxiety. Relief dahil makakahinga na rin ako ng maluwag and he can support himself na and make intelligent and independent choices. Pero syempre, bilang nanay, nandun pa rin yung pag-aalala, di ba? Kasi, as a mother, ang natural instinct ng ina is to protect her kids as they go through life.
Pero syempre, alam ko naman na all I can do is to guide them and support them and give them unconditional love. And most importantly, of course, ipag-pray sila kay God na, Lord, bahala ka na sa kanila. Yeah. Yun. So, at least si Lord, hindi si Batman. Hindi si Batman. Baka sabi Parang si mo, Batman nga, ano na eh, parang, alam kaya ni Batman na lahat pinapabahala na sa kanya, no? Parang gano'n. bahala na si Batman. Oo, parang lagi may Batman signal na gano'n eh. Correct. Pero kay Lord talaga, tama. yun. Well, that's so honest, Judge. Akala ko naman, you don't worry at all. No, ano ba, nung nga lang nagsabi siya sa akin na, Mami, gusto kong kumuha ng notarial commission. Ayun, sabi ko, okay lang, but you have to ensure that you fulfill your duties as a notary. Correct. Sabi ko, reviewin mo yung notarial law. Stricto yan. Ang dami ka akong mga abogadong nakakasuhan because of that. And they're found liable for the violation of the notarial rules. So you have to be very careful when you do your notarial work. Pero yun naman, syempre supported ko naman siya. Yeah. Yun. Pero okay lang yan, Judge. Hindi man ako mother, literally. Yeah, pero sometimes may tumatawag sa akin, Mama. Pero I understand you and I got you, Judge. Ayan. Here's my advice, TTP. Don't forget the P sa last. TTP, trust the process. Yeah. Okay? Trust the values and lessons you have instilled in Barry. Oo, kasi hindi mo naman siguro tinuruan yon yung bata na hindi niya magagamit yon sa buhay niya, di ba? So, at hindi lang ako actually. Correct, marami. Diba? Si husband ko, parang they grew up naman with a good role father. Yun. Yes. So have faith in his ability to make sound decisions and thrive on his own. For sure, pag tinanong siya, sasabihin niya, I learned from the best. I learned from my mom. And dad. And of course, most importantly, TG. Trust God. Yes, yun nga. Tama naman. Thank you for that, Attorney Al. And yun na nga, ang ano ko naman lagi, hindi lang naman ako. Siyempre, si husband ko, until the time that he passed away, nandun naman siya, napaka-hands-on father kasi ni husband ko. Kaya nga, parang my kids grew up with a good role model. Kaya kung sino man sila ngayon, yung sinasabing they're gentlemen and all that, it's because of him. It's because of him. At saka yun ang nakikita nila sa kanya, magtrato niya sa'yo. Yes, yun nga. Kaya maganda. And I'm really thankful and blessed na yun na nga. They had my husband as their father to guide them. And of course, lahat din po ng mga taong nakapaligid sa kanila. Correct. Sabi mo nga, di ba, it takes a village to raise a child. Ganun. So, lahat ng mga support nandoon. Yes. But I will remember lahat ng mga sinabi mo, Attorney Al. So, thank you for that. You're welcome. And mga kahuntahan, kung hindi nyo po napanood ang episode natin na yon on the most valuable lawyers, the 2024 bar exam passers, or any of our previous episodes, or di kaya gusto nyong panoorin ulit, you can watch our episodes sa Facebook page and YouTube channel ng GNN People's Court. At sana po lahat ay naka-like and follow na sa Facebook page at nakasubscribe sa YouTube channel ng GNN People's Court. It would mean a lot para mag-grow po ang ating social media accounts. Yes, and of course, please don't forget to catch People's Court on TV. People's Court premieres every Saturday evening with replays at numerous times of the week on One Media Network sa GSAT Direct TV, Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, Destiny Cable at sa iba pang cable providers sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. And with that, mag-shoutout na tayo, Attorney Al, sa ilan natin mga kahuntahan. So, hello and belated Happy Valentine's Day to Sir John Bautista, Ma'am Margie Titoy Panya. Ito yung mga ano natin, regulars talaga, di ba? Mga top fans yung mga yan. Yes, top fans. Sir Freddy Luis B. Francisco and si Sir Romel Aguabiba Bago. Thank you po sa inyong support sa show at sa amin ni Attorney Al. Yes. Now, Attorney Al, sino naman ang nasa personal shout-outs mo for today? Yes, list? Judge. Okay, so belated happy birthday last February 18 kay Attorney Sara Sacramento na naging guest din natin dito sa show. Oo. Yes. Another former guest will also be celebrating her birthday on February 25. Advance happy birthday kay Dean Soledad Deriquito Mawis. May you both have many more birthdays to come. Yan. So your third, Judge, sino ang mga nasa personal shoutout list mo?
Yun, okay. Pero before dun sa akin, babatiin ko rin muna sina Attorney Sara and of course si Dean Sol. Yes. Belated happy birthday and advance happy birthday po sa inyo. And sa akin naman, ang gusto kong batiin ay ang our very own Faith Villanueva who celebrated her birthday last February 13. Oh, talaga ba? Ba't di ko alam At yan? dahil hindi natin siya nakantahan nung last episode natin, kantahan natin siya today. Yes. So lahat po ng nasa studio, kantahan natin si Faith. Yes, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Faith. Yes. And may God bless you more. And we hope that you enjoyed your special day. Yan. Yes. And may God grant your birthday prayers. Yun. Yes, correct. At ang celebration, ang pagpapalibre buong buwan ng February. Oo. So meron pa namang time. Okay. Now, in addition, gusto ko rin batiin ng belated happy birthday yung aming birthday celebrant sa Nalo naman, no? Nung January pa nga dahil nga last week, pero parang ang dami. Ako, nakalimutan ko sila, nakaligtaan ko tuloy. Sina Let at Elena. Hindi ko rin kasi sila nabati last episode. Pero noon namang last month, ayun, nabati ko naman Na-advance sila. mo sila. Na-advance ko naman sila. Yun. Yan. So, belated happy birthday to Let, Elena, and of course to our very own Faith. Now, for today's episode, sinabi na natin at the beginning of the show that this is our couples episode na taon-taon ay ginagawa natin tuwing buwan ng Pebrero. For today's couples episode, nagbabalik ang isang former special guest at kasama na niya ang kanyang better half. O yun, Diba? ako, nakakatuwa. Tama po yun mga kahuntahan. Silang mag-asawa po ay makakasama natin na pag-uusapan natin ang topic na pagsasama at paghihiwalay. May forever pa ba? O yun. Yes, Judge, naniniwala talaga ako na meron pa din. Kahit ano pa ang sabihin ng mga special guest natin, naniniwala ako sa forever with the right person, syempre. Tama. Ayan. So, abangan nyo po ang usapan na yan at ang ating mga special guests sa second and third segments ng People's Court. Ayun, okay. Ako naman, kahit bago magpaalam, parang hindi ako makalo doon sa forever eh. Oo, kasi wala. until death. At until death. Oo, until death. Oh, so pwede. yun Hindi yun. yung forever. Correct, kasi... Kasi pag namatay yung isa, edi wala na. Correct. At saka hindi naman kayo, like, hindi naman siguro parehas, alam mo yun, yung lifespan, di ba? Yun nga eh. Kaya masakit din. Masakit maiwanan. Nakasaya na naman. May hugot na naman. Kasi po, bago pa ako humugot ulit. Yes. Kaya na. Abangan nyo po mga kahuntahan ng pag-discuss at pagsagot natin ang dalawang tanong mula sa ating mga kahuntahan. Kaya dyan lang po kayo. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Attorney Al at kasama pa rin natin ang the one and only Judge G. Oyeko Nolasco na Pretty in Pink. Wow. Pink ba yan o blue? Blue. Naging colorblind. Nalala mo yung nung panahon ng pandemic, meron yung yung parang yung nag-trending, dress. na gold or ano ba Yes, yun? blue. Depende sa tumingin. Sino pinili mo? Anong kulay pinili mo doon? Gold, di ba? Oo, ikaw. Gold din. Pero nagsasabi blue daw. Hindi ko makita. Talaga i-question my existence talaga as a Because of human that. being eh. But this one is red-violet. Red-violet. It's not pink. It's not pink. Okay. Okay. But thank you, Attorney Al, and hi again sa iyo at sa ating mga kahuntahan. Narito na po tayo sa second segment
ng People's Court and Legally Speaking, kung saan po tayo ay may sasagutin na 2 piling tanong mula po sa ating mga kahuntahan. At later naman po ay papahapyawan natin ang ating topic at syempre pa po ay papakilala na natin ang special guest natin. Kasi tandaan po natin, couples edition ito, so 2 ng ating special guests for today. And obviously, couple po sila. Correct. Although every episode naman, we are a couple. Uncouple. Uncouple. Oh yeah, say the couple, uncouple. Dito sila kasi couple talaga. Yes, couple talaga. Ayan. So let's get the ball rolling. Now, since last week si Atty. Al ang unang sumagot, sige na, ako ng buena mano today. Yes, dapat lang, para fair. Sige, Atty. Al, ano at kanino galing ang unang tanong natin? Okay, lit ka dyan. Diba? I'm so Gen Z. Oo nga. Lit, slay girl. Okay. So, wala na sila, Gen A na alpha Gen A na ba? Alpha. Ang mga Gen A ngayon, ang salita pa lang nila is, wow, kasi they're still babies. No more, no. Mga ano na sila. Kailan ba sila pinanganak? Mga high school. Elementary pa. Okay. Grabe. Ayan. So here is the first question. So ito ay galing sa kahuntahan natin sa YouTube na si Atreya Lozanta. Ang tanong niya ay, pwede po bang magpiyansa ang naka-PI or preliminary investigation? Judge Jing. Ayun. Okay, thank you, Atty. Al. And of course, kay Atreya Lozanta. Now, pakitandaan po natin ang right to bail ay guaranteed under Article 3, Section 13 ng ating saligang batas at pati na rin po sa Rule 114 ng Rules of Criminal Procedure. As defined po under Section 1 of Rule 114, bail is the security given for the release of a person in custody of the law. So, kaya po siya binibigay kasi po may isang tao na nasa kustodya ng batas. Furnished by him or a bondsman. So, ang nagbibigay ay either po yung taong nasa custody nga po or merong ibang tao na gumagawa ng para sa kanya. At para saan yun? To guarantee his appearance before any court as required under the conditions herein after specified. So, ang main purpose po nung piyansa ay para masigurado na ito pong taong ito ay a-attend dun sa mga hearings kada nire-require ang presence niya. Now, bail may be given in the form of, iba-iba po yan, corporate surety, property bond, James Bond. Yes, cash deposit, or even recognizance, no? Now, to answer your question, bail is available during preliminary investigation if the accused is under custody or detention. Ngayon, kung hindi naman siya under custody or detention, then bail is of course not necessary. Correct. A good illustration would be yung contemplated po under Section 13D, Rule 5 of the 2024 NPS Rule on Preliminary Investigations and Inquest Proceedings. Halimbawa, may nahuli in the act, nakulong, nag-inquest, nag-waive siya ng Article 125 na Revised Penal Code, which is about the maximum detention hours, diba? Kaya nag-undergo siya ng full preliminary investigation. While under detention. While under detention. Now, since under custody or detention siya, allowed siya mag-file ng bail pending preliminary investigation. So, yun po yun. Kasi correct. Nga, ang usual nating konsepto ng bail or nakatatak sa isip natin is sa korte lang siya. Correct, no? Sa korte at saka yung may warrant of arrest na siya. At may warrant of arrest. Pero yun na nga, maganda yung tanong na to ng ating question sender. Kasi at least na-clarify natin na po pwede rin po siya during the PI. Actually, ito kung alam na natin ito dati, marami kasi ang nalulungkot na napakatagal daw ng inquest, well actually preliminary investigation kasi lagpas sa 125, di ba? Tapos nakakulong pa rin daw, hindi pa rin daw napapile yung kaso sa court. Actually, pwede mag-bail kahit na pending pending PI pa or preliminary investigation. Kasi nga, in-extend even to preliminary investigation yung right to bail. Hindi lang while the case is pending in court. Kasi nga naman, ang tagal. Correct. Parang unfair naman din dun Correct. Sa tao. Yes. Na de-defeat nga yung unless of course caught in the act. Pero still we have that constitutional presumption correct. of innocence. Pero sinabi mo kanina, may mga PI din pala na hindi pa naman
under custody or detention Yes, yung akusado. Yung bang direct filing ng complainant sa piskal. So pagka gano'n, hindi naman kailangan O kasi pagkatapos naman ng hearing, nakaka-uwi pa rin naman. Tama. Correct. Ayan. Yun. So thank you, Judge, for that very comprehensive answer. Now, let's go to the second question. Ano at kanino ito galing? Ang second question naman natin ay mula sa isa pa nating kahuntahan sa YouTube kay at Donna Peralta 3134. Ipaparaphrase ko ang tanong niya para mas malinaw. Okay. Ang usapan ay tungkol sa sanla tira. Okay, sanla tira. Sinanla ang bahay bilang security ng isang utang. May pinirmahan silang general power of attorney. Hindi pa nababayaran ng utang, pero pinapalis na sila sa bahay. Binantaan sila, nakakasuhan sila ng ejectment. So ang tanong niya, pwede ba yun? Anong masasabi mo, Attorney Al? Pwede ba yun? Kahit ano posible. Joke. So, thank you, Judge. Kay, sino yun? At Donna Bell. Meron pa siyang Donna number. Peralta 3134. Ayan. So, ang sanla tira ay nagiging common o popular na ngayon na kasunduan kung saan may mangungutang, babayaran by installment, at ang seguridad ng nagpautang ay titirhan niya ang lupa o bahay ng nangutang sa kanya hanggang mabayaran ang utang. Now, kapag fully paid na, saka lang isasaulit ang bahay o lupa doon sa nangutang. Ngayon sa tanong ni at Donna Peralta 3134, may kasunduan sila na nakapaloob sa isang GPA o General Power of Attorney. Kahit hindi ideal yung dokumentong yon. Kasi pag sabi mo kasi GPA, it's only authority to either administer property, etc. Pero sa pamagat lang naman ng kontrata yon, ang masusunod ay kung ano ang nakasaad doon sa kontrata. Tama. Ngayon dapat malinaw ang usapan o stipulation ng parties doon sa kanila kasunduan, which is erroneously dubbed as GPA. May karapatang manatili ang creditor doon sa property habang hindi pa siya nababayaran. Kung sampahan kayo ng ejectment, ang depensa nyo ay may ano pa rin kayo, right to the physical possession of the thing. Dahil nga doon sa kasunduan na sanla tira at ang katotohanan na hindi pa kayo nababayaran. Kasi di ba, ikaw judge, naging first level court ka, the only issue in ejectment case is who has the right to the physical possession of the thing. Possession. Correct. Yes. Hindi nga yung kung sino may-ari eh. Yes. True. Diba? So yan. Yun nga. Yun yung magiging depensa pagka pinailan sila na ejectment. At saka lalabas sa bad faith yung correct. diba? Diba? Parang may utang pa, tapos bigla silang papaalisin, parang sira correct. lang. Correct. Sasabihin nila kami may-ari. Oo nga, hindi yan eh. Parang napaka-ano naman, makakalma rin kayo. Biglang ginalunan na. Okay, thank you very much, Attorney Al, for that very clear and practical answer. Now, mga kauntahan, tulad po ng ating dalawang question senders today, you may send your questions either by posting as comments in any of our episodes on our Facebook page or on our YouTube channel. We will do our best to answer your questions here on the show. Pero paalala lang po mga kahuntahan na kapag may aktual na kaso na kayo or nagbabadyang maging kaso, please consult a lawyer right away para maprotektahan po ang inyong mga karapatan at interest. And finally mga kauntahan, please note na ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information only para dagdag kaalaman sa inyong mga kauntahan. Wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. Tama. And with that, let's discuss na the topic na, or ang topic natin ngayon na, pagsasama at paghihiwalay. May forever pa ba? Yun. Diba? Mga kauntahan, sa isang article na lumabas sa spot.ph last February 11, 2025, may lumalaking bilang ng mga Pilipina ang di umano ay mas pinipiling mag-live-in kaysa magpakasal. Ayon pa sa article, those who hesitate due to family trauma or past bad relationships. So parang nadala na sila, no? So cohabitation lets them test the waters without the finality of marriage. Kumbaga, testingin muna. Kumbaga sa sasakyan, ano nga yun? Dry run. Test drive. Test drive. Ano yung dry run? Dry run is... Kasal? Dry run na project. Gaya. Ayan, project. Pwede ka ba mag-dry run ng earthquake drill? Wala naman. Drill na yun. Okay. So yung mga tinetesting nyo lang muna. Okay. So ano tama?
yung mga girls daw ngayon, they choose na dry run. Ay, hindi dry run eh. Basta test trial, muna. trial. Test if it's the right partner. Yeah, oo. Correct. Kasi nga naman, pag magkasama kayo, doon yung palang talaga nakikilala ang isa't isa. No, Ayan. diba? Naku, pag narinig to ng magulang ko, hindi pwede yan. Hindi pwede magsama pag hindi kasal. Anyway, nabasa ko din yan, Judge. So to be sure, ayon sa article, this does not mean marriage is entirely out of the picture for these couples. Yes. Many of these couples see marriage as the end goal. But the path to getting there is no longer as straightforward and as simple as it once was. Yes. Kaya nga sinabi ko kanina na may forever, basta with the right person. Tama. So, if you are married to the right person, then till death and even after life do you part. Oo, kung naniniwala ka sa afterlife. Correct. Yan na naman. Sige. Okay, kasi parang kuminsan, ano nga ba ang totoo? Yan, hindi natin wala pa kasi nakakapunta doon and then who came back, diba? Bumalik na parang patotohanan. Correct. And then, to tell us the experience. Yes. So, yeah. Pero yun na nga, parang understandable kasi dun sa mga Filipino, mga Filipinas, bakit gano'n? Mas naging practical na. Correct, Kasi yes. nga, siyempre, pagka mag-boyfriend, girlfriend pa lang, pag nagkikita kayo, you're out on dates, etc., Yeah. short period of time. Oo, correct. Tapos lagi po, yung sinasabi mo, we have the same idea. Best foot forward lagi. Best foot forward lang lagi. Pero pag magkasama na kayo, dun yung makikita. Yung bang quirks nyo, yung intricacies nyo, yung mga habits nyo ba, ano ba yan? Matotolerate mo ba? Yes. Magja-jive? Kahit yung simpleng paghihilik. Yes. O, diba? Yan ba? Makakayanan mo ba yan? O kaya yung mga... Meron mga tao kasi na hindi yung pati yung simple na yung toothpaste. Correct. Saan mo pipindutin? Gitna or dulo? Pati yung paglalagay ng takip. Correct. At saka yung tubig. Yan. Yan. Yung ba ibabalik sa ref na walang laman? Yung mga My ganyan. God, masasakal ko talaga. Diba? Joke lang. Yung mga ganun Hindi po tayo nagpo-promote ng violence dito. Baka violence against spouses na ito. Hindi, pero yung mga ganun. Kasi doon mo yan madidiscover pag magkasama kayo. So, yun nga, of course, hindi po lahat ng religion accepted. This might be ng popular concept nga eh. Pero it's practical, no? Yun yung ano doon naman nakita nyo na magkasama ko, this might work. O parang, kahit na ganyan, talagang okay. So, yan. But at any rate, ayan na. Para makatulong po sa mga couples, makapagpasya, kung magpapakasal, pag-uusapan natin ng mga legal complexities and consequences of marriage at ang mga iba't ibang legal na pamamaraan sa paghihiwalay ng mag-asawa kung hahantong man sa hiwalayan. At para samahan tayo sa talakayan natin ngayon, mapalad po tayo na makasama ang real-life couple na mga abogado rin po. So, Attorney Al, please introduce our special guests for today. Yes, thank you, Judge. It's our honor to introduce, and also we are fortunate to have our special guests, a lovely lawyer couple. Ang una ko ipapakilala ay ang returning guest natin. Siya po ang guest natin sa episode 117 na pinamagatang In Heat, the marital rape episode. Yes. Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Laws mula sa Far Eastern University at Bachelor of Arts, major in Political Science mula sa Ateneo de Manila University. Sa kasalukuyan, siya ay junior partner sa Montaño, Flaminiano and Associates Law Offices. Samantala, special guest din natin today, ang life partner, spouse, and soulmate na ating unang special guest. Soulmate na Oo. Siya naman ay nakapagtapos na Juris Doctor at Bachelor of Arts, major in Political Science, both mula sa Ateneo de Manila University. Sa kasalukuyan, siya po ay Vice President for Legal and Administration ng KMC Solutions Incorporated. Mga kahuntahan, please welcome to the People's Court stage, Attorney Jerome Donde Arce and Attorney Nancy Martinez Arce. Yay! Hello. Yes, you're better half. Sana all my better half. Alam mo talaga, pag tinignan mo sila, power couple ang Power dating. couple talaga, yes, oo, talaga nakakatawa. Kasi pati sa height, yung bang i-invite mo talaga sa mga dinners, ng mga tatler, mga ganyan. kasi di ba kasi... Mga balls ng IBP. Yes, itsura pa lang. Nakita mo na. Tapos height pa rin. Tingnan mo naman. Sa inyo ba ni Gilbert, sino mas matangkad? Siya ng half-inch, pero hindi halata. Pero hindi ka, tapos hindi ka nag-heels. Tapos may naka-heels ako, matangkad na ako sa kanya.
sabi naman, kasi naman wala insecurity yung husband ko. So sabi naman niya, okay lang kahit mag-heels ka, wala naman problema sa akin. Pero ako naman, syempre, gusto ko na, Mas matakad siya. Tsaka sanay na ako naka-flats. Ako naman, Judge, sinasabi ko sa kanya, sige, kahit mag 6-inch heels ka pa, okay lang. Oo nga, kasi Pero ano talaga, without the heels, sino mas matangkad? Hindi. Ay, ito na. Ako talaga. Ikaw pa Ako rin. talaga. Kaya sabi ko, kahit mag Kasi 6-inch heels siya, pasok pa rin, mas matangkad pa rin ako ng konti. Pero ang ganda nga nila tignan. Thank you for your kind words. Ayan. And thank you for accepting our invitation. Now, bago pa tayo pumunta doon sa, meaty discussion natin. Ito na, binigyan ko naman na kayo ng heads up kanina na meron kami surprise question for you. Pero ikaw na ba, Attorney Al, o ako na? Kinakabahan ako ngayon sa mga tanong yung gano'n na. Talaga? Ako na. Ikaw na. Sige. Ito yung natin. Kinabahan ako sa tanong pag kasi ako magtanong, baka may hindi nila sagutin. Okay. Hindi kasi love month. Ito naman talaga, actually, pag nakakamit ako ng couples, ito rin naman yung lagi kong tinatanong. Kasi I'm very curious din, paano nga ba na ang two strangers end up being together? Yeah. Anong nangyayari? Ano yung magic na yun? Di ba? Kaya nga may got to believe in magic na kanta Na parang, among all of these people, kayong dalawa. So, pinagtagpo. Ang pinagtagpo. Yes. So, how did you end up together? Konting glimpse on your love story na from being total strangers, paano kayo naging kayo? Yes. Yun. Although meron na akong idea. Oo, pero kasi pareha ako sila na wala. school ng Polsai. Yes. Ayun. Okay. So, ako na lang magsasabi kasi it's my story. I'm controlling the narrative. Ganon ba? Yeah, so, yun. For now. Siya muna magkocontrol ng narrative. Let's Kapag wait. mag-object siya. So, naging college blockmates kami sa college, sa Ateneo. Tapos, yun, sa Polsai. Tapos, nilandi niya ako nung college. Controlling the narrative. Yung story ko, I'm sticking to it. So, sabi nila, pag kwento mo, bida ka. ganun talaga. So, yun dahil college blockmates, mag-friends. Yun yung maganda sa amin kasi we're really friends. Nakakainuman, ganyan. So, mga third year na ako nilandi. Yun yung he said. He said. Kami ni husband ko kasi may ganyan din kami yung version ng he said, she said. So, yun ang version ni Attorney Dondi. Kay Attorney Nancy naman. She Tugma said. naman dun sa part na magka-blockmate kami. Magre-react ka na, no? Kala mo, okay. Pero naging kami nga, 2003. So, then may brief Was this still in college? College pa rin. Tsaka interesting yung story namin kasi college, tapos law school, we separated in different schools. Nag-Ateneo siya, nag-ibang school ako. Tapos yun nga, dahil nga magkahiwalay kami, nagka-falling out kami. So we broke up for 3 years? 3 years Ganun ba? Matagal din pala. buong law school. Kaya naniniwala ako na meant to be talaga rin. Kasi ang tagal na, meron ng may boy siya. Ako, no comment. Hindi. So, ayun. Tapos biglang, nagkabalikan din kami eventually. So, parang, yun nga, pag meant to be. Kasi normally kapag sa akin din, pag ex na, di ba? Pero kasi nga, yun nga sinasabi ko sa kanya, yung difference between you and me, even before, alam ko nang siya naman na siya eh. Siya naman na talaga. Kaya siya yung ipaghiwalay sa akin. Kasi yung panahon medyo nagloloko ako. Nagloloko. In a way na bulak-bulak ko. Parang feeling niya wala patutunguhan yung buhay ko. Ganyan. Tapos sabi ko yung difference, ikaw, kailangan mo pang dumaan muna sa path mo para ma-realize ako rin pala. Samantalang ako, alam ko naman ikaw. Kaya lang, kung ayaw mo sa akin, ano magagawa ko? Diba? Nung panahon na mag-move on na ako sa path ko, biglang nilandi na naman niya ulit ako. Grabe. Alam niyo yan, kabaliktaran talaga yan. So si Attorney Dondi nagpurso sa'yo talaga, di ba? Oo, kasi bida talagang kailangan. It's my story and controlling the narrative. Pero yun, when having realized nga na parang, okay, dahil ano kami ng path namin, separate ang path, hindi siya the same. So, it's not the same na parang energy. Malalaman mo naman yun kapag meron ka ng relationship with others. Yeah, pag na-test Dahil mo, okay lang iba. naman siya, pero hindi may yearn ka pa rin na parang same energy or whatever. Hindi ko naman nakuha yun sa others. iba. So talagang it really wasn't meant
for me. So talagang Siya. destiny na. Pero hindi sino naman kumonta? siguro. Sino kumonta kanino? Ako yun. Ay, Second part. Ayun. Sa second part. Sa second part. Second yes. part. Pero second part. Pero yung first part, ikaw. Ikaw, syempre. So yung sa Oo. second part, what prompted you to contact him again? Kasi, nung time na yon parang nagkaroon siya ng girlfriend. Tapos, ako naman, syempre, nung time na yon parang hindi ko matanggap, nag-Facebook official. Oh, in-announce sa Facebook. Okay, oh. Nagpanik si bakla, o di takbo. Tawag ako sa kanya. Nang lasing. Lasing, oh my God, drunk call. Drunk Oo. call talaga, nakakaisip. Okay. Haba ng hair ko, di ba? Abot pa dyan. Hanggang dito, hanggang Yun, dito. So, yun, sinabi ko na, kilala kita, ganyan-ganyan. So, madami akong mga, ganon. Tapos, anyway, long story short, naghiwalay sila ng girlfriend yan, tapos nagkabalikan kami, tapos yung mga after 1.5 years, nagpakasal na kami. nakakatawa Pero doon sa naman. second time nyo, nakita nyo naman na iba na kayong tao. You have Yes. become different persons na, better persons than before. Parang one more chance nga. Ganun. Pero kasi, kunyari kami, even until now, we're very passionate in a sense na pag nag-away kami, Away talaga. away talaga. talaga. Kasi Yung talagang- headstrong kami pareho Yes. eh. Oh, yeah. Yun yung tinatanong, paano kayo mag-away? So, sabi Away ko, talaga. tumatahimik na lang ako minsan. Pero minsan, napapalaban din talaga. So, gulo din talaga. Gulo din talaga. Ever since talaga yung relationship namin, talagang it's always gonna be yung gano'n, may clash talaga. Pero that's because yung passion. Kaya Yeah. mafe-feel mo na parang parang may magti-trigger sa'yo na tao na ganyan. It's because you also feel so much sa for this passion. person. Yes. Correct. So, And you care so love and much. hate, talagang Yeah. dapat equal energy eh. Ang mas mahirap kasi, Al, yung pagkawala ka ng pakialam. Lagi ko kasi sinasabi yan, the opposite of love is not hate but indifference. Apathy. Pag wala na, hindi na kayo nag-aaway, Correct. parang sige na lang, yun na. So, sabihin sa'yo, Eh, parang sila, false maganda. sense of security yung you just let it pass. Oo, no? wala Kasi na parang yun. nag-iba na nagbago Iba na. na yan, lalo na kung nung umpisa, talagang very passionate kayo, tapos later on, kahit ano nang gawin, sige na, parang ganun. Oo, yung Wala na yon, indifference na yon, so mawawala. Kaya nga, ang mahalaga lang naman, di ba, pag nag-away, is how you resolve it, and that hindi kayo bibitaw at hindi kayo susuko. Yun lang naman. Eh, parang gusto ko ito na lang topic natin. Parang gusto ko pa more Oh, about ito na lang, this, di ba? no? About Pero it. Para ma-inspire naman yung mga, mga couples din. Correct. Oo. Nakakakilig kasi. Yeah. Oo. Nakakakilig talaga, Judge. Oo nga eh. Pero alam ko mga kahuntahan, mas kikiligin pa tayo mamaya. Pero naisip ko, paano sila kikiligin? Pag-uusapan natin. Legal separation. But anyway, at least naman napakilig na namin kayo sa love story po nila. At mamaya naman po, pag-uusapan na natin yung talagang topic natin ngayon. No? So, kaya dyan lang po kayo mga kahuntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court. Ako uli si Atty. Al Jumrani. This is our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae of Friend of the Court para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we have not just one but two friends of the court, si Atty. Dondi at Atty. Nancy. At syempre pa, kasama pa rin natin ang Judge ng Bayan, Judge G. Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hello, Attorney Alan. Hello, kina Attorney Dondi and Attorney Nancy, and to all our kahuntahans. Welcome back po mga kahuntahan sa ating special episode for today, couples episode natin, kung saan nga po kasama po natin sina Attorneys Dondi and Nancy Arce. Now, kanina po ay tinanong namin
sila tungkol sa kanilang kwento mula sa pagiging magnobyo. Actually, from how they met, etc. Yung kanilang love journey yun. Bago pa maging magnobyo. Yes. Diba? Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pagsasama at paghihiwalay ng mag-asawa. Pero hindi pa po sila hiwalay. Hindi pa sila hiwalay. Hindi po sila yun. Yung love story lang ang ngayon. Correct. Kumbaga start on a positive note. Pero ngayon, ang pag-uusapan na natin, yung mga paghiwalay at pag-asawa, hindi nila. Nila. Yung general discussion as lawyers. Correct. Yun. Nakasaad sa ating batas. Correct. Ayan. Now, Attorney Al, as usual, ikaw na. Please ask the first question para makarami tayo. Yes. Okay, Judge. Okay, so attorney, parang he said, she said pa rin to, unless otherwise provided, gaya. So pwede sumagot yung iba. Yung isa. So, Attorney Nancy, ang unang tanong ay para sa iyo. Kanina may binahagi tayo na survey na mas marami raw Pilipina ang kinukonsidera ang mag-live-in kesa magpakasal. Pero ano nga ba ang beneficial legal consequences ng marriage na hindi makukuha o may enjoy na mga magka-live-in lang? Para sa akin, ang legal consequences ng isang marriage is bukod dun sa parang peace of mind, more importantly yung sa property relations. Kasi bilang mag-asawa, meron ka ng karapatan sa at least the absolute community of property ng mag-asawa. Nabibigyan mo din ng legitimacy yung mga anak nyo. Yes. So hanggang sa kamatayan din, meron ka ring peace of mind na meron ka ring makukuha dahil kayo yung parang immediate na beneficiary kasama ng anak mo. Kung gusto mo naman na mang-asar sa asawa mo pagdating sa kamatayan, pwede mo rin namang ikaw pa rin ang may karapatan kahit may kunyari merong girlfriend yung asawa mo on the side at doon siya nakatira. Pero yung katawan ng asawa mo mapupunta pa rin sa'yo. So pwede mong asarin ngayon yung kabit ng asawa mo hanggang sa kamatayan. So may benefit naman din talaga legally kasi legally kaya mo pa rin hanggang sa kamatayan ng asawa mo mang-asar. Paano yung ako pa rin ang legal wife? Yes. Tama. And in fact, yun nga, may sa Supreme Court merong case na ganyan na yung guy namatay, tapos namatay siya in the arms of the Querida. Okay. So ngayon, gusto nung Querida, ang sama nung Querida, no? O basta, nung partner, nung current partner, na syempre, siya yung maglilibing, siya yung magaganyan. Samantalang si legal wife, wala na talagang estranged na. Estranged na completely kasi doon na nga nakatira na sa partner, 'di ba? Pero nung namatay na yung asawa, ngayon kinukuha na nung asawa yung dito yung katawan sa akin. So nagkaroon ng umabot sa Supreme Court and sabi nga rin ng Supreme Court. Siyempre hindi ko na maalala masyado yung details. But ang sabi ng Supreme Court, tama, yung legal wife ang may karapatan magsabi kung saan or siya yung magbuburol, siya yung siya yung so in the end, yung partner na kahit inalagaan na tinabaho yung kahit nasa bed na yung lalaki, sa huli, sa legal wife pa rin talaga. So, yung hinanakit ng ako nag-alaga niyan, ako ng bedridden na yan, ako nagpapalit ng kung ano man, ng brief niyan, kung whatever. Diba? Tapos ngayon, kapag sa'yo na, at sabi ng Supreme Court, yun na nga, fortunately or unfortunately, talagang it's the legal wife that has the right to the remains of the husband kasi siya yung legal wife. Simple nga lang sasabihin niya, ako pa rin ang legal wife. Yun lang, tama. Yun. Okay, now, Attorney Dondi, syempre may mga prohibitive consequences din naman ang marriage na hindi problema ng mga nagli-live-in lang. Ano ba ang degree and extent of freedom and flexibility na binibigay ng isang live-in arrangement as compared to being married? Siyempre, sa kanya kung talaga yung tinanong yan, no? Sa lalaki talaga yung tinanong. Kumbaga, hindi kasi nag-iyan ano ang benefits na yun lang. Pero yun nga, siyempre, merong pros and cons naman sa lahat. Pero hindi ko naman sinasabi na mas okay mag-live-in ganyan or whatever. Ang ano lang is, siyempre, ang freedom ng pag hindi kayo kasal is plain and simple, hindi ka tali sa kanya. Diba? Kapag kunyari, when magsa-separate kayo, separated in fact ang tawag dyan, pag maghihiwalay kayo, kung makahanap ng other partners ulit, yung
okay lang. In fact, pwede pang magpakasal. You can remarry. As compared to kung kasal kayo, kailangan nyo munang magdumaan sa legal process, which is annulment, nullity of marriage, or for whatever case it may be. Diba? So, yun yung na kapag naghiwalay kayo sa live-in, wala nang pakialaman. Diba? So, ganun din sa properties, hindi na kailangan dumaan sa judicial process. Ito, akin to ganun lang. And, mas simple talagang cut-off. Tapos, yun, walang criminal liabilities. Isa pa. Kasi kapag, kunyari, habang kasal kayo, tapos naghiwalay kayo, separated in fact lang. Yun kasi ang tawag yun, maghiwalay kayo, separated in fact, hindi pa kayo separated in law. Diba? So, kapag separated in fact kayo, kapag yung babae nakahanap ng other partner, tapos sabihin natin na buntis, adultery. She's committing a crime of adultery. As compared naman sa lalaki, o kahit hiwalay na kayo, separated in fact kayo, nakahanap ng babae, ng other partner, pwede siyang mag-commit ng crime of concubinage naman. So, yun yung cons naman ng kapag maghiwalay na kayo, kailangan dumaan kayo sa proseso sa korte para maghiwalay. Kasi kung hindi, may karampatang criminal liabilities yan. Kasi kasal pa rin kayo sa mata ng batas dito. Sa live-in, walang ganun. Walang ganun. Wala namang ganun sa... Pag hiwalay, di hiwalay. Diba? So... partner na ng iba, okay lang. Walang criminal liability. Okay. Ito yung Al. Pero huwag na natin masyal i-push kasi baka sabihin nila na, sige, hiwalay na lang tayo. Mas okay pala live-in. Okay. So, for the third question, kay Atty. Nancy naman. Since sa pag-usapan natin ang marriage, tapos vis-a-vis live-in, doon sa mga nagpakasal na at may balak pang magpakasal, do you believe na sapat ang mga requirements ng batas para yun lamang mga mature at seryoso ang magpapakasal at hindi ito maging experiment? Enough na ba yung requirements sa family code na dapat of legal age? At kung within a certain age range, dapat may parental consent at finally marriage counseling? Naniniwala naman ako na sapat siya kung talagang fina-follow natin to the letter yung nakasaad sa batas. Kasi legal age naman talaga is 18 years old. Tapos coupled with counseling, marriage license, parental consent, if as the case may be, maraming safeguards kumbaga na parang to test na talagang handa ka na magpakasal. So ako, naniniwala din talaga ako na if the intent is right at kapag nandun ka na sa certain age na alam mo kung anong pinapasok mo, maybe debatable kapag between 18 to 21 kasi nga medyo nasa college ka pa nun. Pero dahil nakalagay naman sa batas natin na 18 is the age of consent, then you're giving your consent. Pero may lang ng magulang, lalo na kung dependent ka pa sa magulang mo for schooling. So kailangan lang ng opinion nila. But other than that, if naka-separate ka naman sa parents mo, for example, at wala na yung magulang mo at 18 years old ka na, you're ready to enter into a contract. Correct. Pero kung halimbawa, yung may mga proposals I think I remember before na kailangan merong certain income requirement na sila parehas, yung mga ganon. Yung bang other than these requirements, para talagang ready na talaga for marriage life, yung mga ganyan. Do you think that will help? Do you think pwede pati magdagdag para at least they know the seriousness of marriage? Alam mo, sa totoo lang, like ako, personally, I came from a family na broken family. And nagkakaroon lang kasi ng discrepancy pagdating sa, parang ang marriage kasi is between two couples. Lagi yan may power struggle. Whether or not naniniwala kayo doon, meron pa rin talagang binabalance na power. Ang number one na parang nakikita ko na, at least sa generation ng mga magulang natin, is lagi silang nagkakaroon ng parang inside a trap marriage, kahit abusive na yung relationship, is because wala silang financial freedom to, kasi ang daming consequence nun. Pag hiniwalayan mo ba yung asawa mo based on valid grounds, pahirapan para kumuha ng sustento. Tapos ikaw, nasa iyo yung mga bata, by operation of law, for example. Ang hirap for a mom to raise that kung wala kang financial, wala kang financial freedom to do so. Kung nagpakasal ka, pero hindi ka naman nagkaroon ng professional fulfillment or career,
paano mo nga masusuportahan? So, magsa-start ka from scratch. So, napaka-unfair nung sa generations before na ganun. So, ngayon, parang ako, I always encourage na parang para to balance the power. Kailangan, para ma-respect ka rin ng asawa mo, kailangan ikaw din, malaman niya na meron ka ring role in the family to give. Parang dapat equal kayo. It's not only the husband that is the breadwinner, but dapat kayo, pares kayong merong common goal to building that family. Hindi lang yung isa. Kasi maraming sumbat, ang kaakibat nun, pag isa lang yung nagsusupport. Totoo yan. Not to say naman na yung mga housewife, wala namang ano. Pero alam naman natin sa practical aspect of it, maraming mga ganyan pa yung mentality sa ngayon na hindi pa masyado nabibigyan masyado ng value ang pagiging housekeeper pagdating sa family. So, yun lang yung practical consideration. Kaya nga katuwang di ba? Katulong mo sa, hindi lang porket may isang breadwinner, ganun na lahat. And then, yun nga, kami, i-share ko lang yung sa amin, kami may separate bank accounts kami. May joint account kami, pero may pera rin ako, may pera din siya. Para kung may gusto kong bilhin ng mga kalokohan ko, di ba, sa mata niya, pera ko naman kasi. The same way with her, kung may mga gusto niyang bilhin ng mga sapatos niya, mga bag niya, na kung ano man, di ba? Medyo tahimik na lang ako kasi pera naman niya yun, di ba? Tapos kapag meron kaming joint account. So yan, sa anak namin, hati kami pagdating sa responsibility sa anak. So, need to say, yung tuition fees, half. Pagka yung sa mga bills namin, ay, di ba, depende na lang talaga. Sa usapan and everything. Pero primary responsibility namin is to take care of the child financially and emotionally. So, pares kami doon na may equal contribution dapat. And kapag kami, kunyari ako busy ako sa work, dapat siya ready to fill in the gap kapag ako naman yung kasi gagawin ko naman yun, ako naman yung magsasab kapag siya naman ang wala. Ako nga sinasabi ko nga sa kanya, ako secure naman akong lalaki, ayoko na magtrabaho, ikaw na lang. Diba? Okay naman ako lagaan ko yung anak ko, okay lang. Secure naman ako. Ayaw niya, di kailangan ko kumayod. Parang diba, shared responsibility. Yes, absolutely. Hindi dapat na parang sa babae lang iaasa yung pagpapalaki ng anak, tapos si husband yun ang katrabaho. Mas maganda talaga na lumaki yung mga bata, nakita nila yung both the dad and the mom are there, no? Kasi at the end of the day, hindi naman nila matatandaan niya kung sino yung ba yung mas mahal ang binili na toy or what. But kung sino ba yung nandoon for them. Time, So, yung time and quality time. Hindi lang basta time, quality time. Kasi magkasama kayo, pero cellphone lang naman ng wala rin. Okay. Now going to the next question, Attorney Dondi. Matagal ka na sa practice ng family and marital law. Ano ba ang madalas sa dahilan ng failure o pag-fall apart ng marriage? Nasa nakikita mo dahil doon sa mga cases na hawak nyo? Ayun, so maganda rin na yung transition to this question kasi isa sa mga reasons kung bakit nagfe-fail yung mga marriages sa mga cases na nahahandle ko is yun nga, una financial problems kasi either may isang kunyari OFW, whether babae o lalaki, normally kapag may ganyan, merong palamunin or merong magre-relax. Kasi nga remittance lang ang inaantay 'di ba? So, yan, financial o whether babae o lalaki yan. Kung babae naman hindi marunong mag-handle ng family coffers, hindi marunong mag-budget, yung mga nire-remit naman ng mga but walang naiipon na pera. Nakatira tayo sa bahay ng nanay mo. Bakit wala namang binabayaran? Bakit walang 'di ba? So yun, pag lalaki hindi kaya mag-provide naman yan financial aspect. Isa pa, infidelity. Whether babae o lalaki, di ba katulad nung sabi ko nung last time na nandito ako, pumapantay na. Normally, pag tinatanong, attorney, sino bang mas maraming nag-aanal? Babae ba, lalaki? Dati, puro babae. Ngayon, mahabol na rin yung lalaki. Kasi nga, what guys can do, women can do better sometimes. Di ba? Yun nga yun na kapag sa tingin mo, lalaki lang kayang mga babae. Ang mga babae rin, kaya rin mga lalaki. So yan, infidelity issues, financial issues, abuses, verbal, physical, emotional, psychological abuses. Yan yung pagpuputak, whether babae o lalaki or pag minumura, ganyan. Tapos physical abuse. Meron ding mga lalaki na na-abuse na may mga petitions ako na nagagawa na talaga, kumbaga battered husband. Ganyan. Yun yung nilalagay na rin namin sa kung makasakit ka, hindi lang kita pinapatulan, 'di ba? Ganun yung So it goes both ways also. Yan, mga abuses. Tapos ano pa nga ba?
financial, jealousy and possessiveness. Again, insecurity. Both ways. Both ways rin yan. Whether lalaki, bakit ganyan, naka-miniskirt ka na naman, o naka-plunging neckline ka na naman, siguro nang lalandi ka na naman. Yung mga, again, with verbal abuse na ulit yan, di ba? So again, the same naman with a wife, o parang labas ka na labas, sinong kasama mo, mag-basketball lang ako. Siguro may mga yung ganon, di ba? Possessiveness. So yan yung mga normal. Change oil. Yan. Every week may change oil. Every week may change so, oil. parang dyan. So, again, finances, infidelity, abuses, tapos jealousy and possessiveness. Yan ang mga normally na mga problema ng mag-asawa na nagiging problema rin naman ng magjowa, di ba? Normally, di ba? So, yun nga yung you just need to choose your crazy. Ika nga. Kung kaya mong indahin na, parang, bakit mo papakasal? Alam mo namang ganyan, di ba? So, yun yung you just need to choose your crazy. Kasi nga sa iba. Ako naman, for me, two basic tenets lang yan. Nasa batas din naman, mutual love and respect. True. Ang demise ng marriage is when there is lack of respect. Kasi ang love, para siyang ebb and tide lang eh. It changes. Pero yung respect, dapat constant nandoon. Tama. Nagkakaroon ng imbalance of power kapag may disrespect ka na sa isa't isa. Totoo. And from there, nandun na, magsa-start na yung abuse, magsa-start na yung gano'n na feelings na parang hurt feelings. So marami yun eh. Pero I think yun, respect is the one na parang sa tingin ko very core sa isang marriage. Na kapag nawala siya, yun na. magsa-start na yan, mag-dwindle away, disintegrate. Thank you for that, Attorney Nancy. Meron akong tanong, kasi nagano na si Attorney Nancy, kaya Attorney Nancy rin ito. Pwede mo bang ipaliwanag na ikaw na pala kaya? Correct. Kasi pagkada sabi niya na these problems exist also even doon sa mga hindi rin kasal. Pero the thing is, katulad ng discussion kanina, pag hindi kayo kasal, you can just walk away. That's right. But then, pag marriage, pag kasal, hindi ganun kadali. So, sa batas ba natin, ano ang mga... Sige. Talaga. Yun. So, ano yung mga pamamaraan parang ipawalang bisa ang kasal regardless of the cause, or meron ba talaga ring mga specific causes para sa mga ito? Ano-ano itong mga pamamaraan ito na legal lang? So, according sa batas, meron tayong different types or ways para mapawalang bisa ang kasal. Number one, siguro yung pinaka-famous is yung nullity of marriage, which means na wala siyang visa from inception. Kasi bawal talaga siya, as in talagang wala kang rights that emanate from that dahil nga hindi nga talaga siya pwede because of public policy or because yung law or yung mga circumstances surrounding it. Case in fact, for example, pag nag-incestuous marriage, of course, bawal siya. Scientifically and sa batas din nakalagay. And then, for example, psychological incapacity, yun yung pinaka-famous, di ba? Or yung lack of essential requisites. Kung kunyari, wala kang marriage license or yung officer, na solemnizing officer, wala rin namang authority. Ganun. Marami siya actually. So, ganun. So, that one, sa nullity of marriage, talaga siya? Void from the very beginning as if hindi ka kinasal. So kahit magkaanak kayo, parang yung anak nyo, other than siguro sa psychological incapacity, na yung status ng anak nyo rin mag-change kapag ka na-nullify siya. Now, there's another one which is what we call annulment. I understand, loosely coined siya na sa lahat, na parang catch-all siya between nullity and annulment. Pero sa totoong buhay, ang annulment, meron din siyang mga technical na mga specific requirements or grounds. So, ang isa dito is, for example, fraud or duress or kapag nagpakasal ka dahil tinutukan ka ng baril or something like that, diba? So, mga ganon, isa yun sa mga So, ang consequence naman ng annulment is, it's valid until terminated. So, kung nagkaanak kayo, terminated always by the court to. So, hindi kayo pupunta or mag-a-assume na just because you have those requisites, okay na kayo, assume ko na. Pwede na akong mag-senomar. Pwede kayong, dapat ipapa-validate nyo sa court. And that can only be done through a
court proceeding. Correct. So, yun. So, it's valid until terminated. So, which means that nire-respect nila yung time na nung kinasal kayo. So, kunyari, nagkaanak kayo during the validity of the marriage, then mape-preserve yung legitimate status ng mga anak nyo. And whatever property relations na meron kayo during that time, pwede rin i-respect yun. So, ganun siya. So, nullity is really wala talagang kahit anong right na makukuha on the basis of that kasi void siya from the very beginning. Annulment is valid until terminated. Meron akong tanong na naitanong na rin at saka nakikita ko rin ako na pinupost to madalas din sa Facebook. Ngayon daw, pwede ka na raw mag-issue or magpagawa na lang na affidavit of loss kapag kayo asawa mo ay matagal nang nawawala or matagal na hindi na nagpakita sa'yo. It's a presumptive. Pwede ba yun? Affidavit of loss? Sana all ganun ka Parang ano lang, nawalan ka lang lisensya. Affidavit of loss. Kaya sabi, wala na ako alam kung nasaan ni asawa ko. Pwede ba yun? Presumptive death. Hindi rin parang presumptive death na parang with the intent of remarriage. Meron din siyang technical requirements. Which means that kailangan mong mag-build sa utak mo na talaga, uy, wala talaga yung asawa ko for 4 years. Parang ganon. And was probably patay na. Oo, na parang okay, maganda yung, parang ang lakas ng kutob ko. Deads na siya, gano'n. At saka nag-exert ng effort. Yes. Nag-exert ka naman ng effort, nalaman mo nandun na sa isa, sa pangalawa. Bumababa siya ngayon 2 years kapag kunyari, nag-crash yung aeroplano pero hindi na-recover yung mataas na bangkay. chance na deads na siya. May 50% chance of death to kasi gano'n. So parang kailangan mo rin parang improve na, okay, itong circumstances na to, parang mas napapa-fast track yung presumption ko na patay ito kasi nag-crash yung aeroplano, di ko na nga makita yung katawan. So parang binibigyan ng parang leeway yung ng batas na mag-presume ka ng mas maikli. 2 years lang. Dahil nga yung circumstances na yun, parang kahit papano nagbi-build up towards that kind of parang conclusion. Pero either way, it still has to go through court proceedings. So wala po tayong shortcut dito. Hindi tayo magpapabarangay kasi ang barangay is not the courts. Yes. And in fact, yun nga, issue ko rin yan sa cases na, attorney, pumunta kami sa barangay, lupo ng taga-pamayapa, di ba? Pina-sign kami ng kasunduan na magkahiwalay na kami, wala na kaming pakialaman. Kita mo, notarized pa, attorney, pwede na to, di ba? So, umaano yung natatrigger ako dyan na sinasabi ko, yan, sige, boto pa. Boto pa ng mga taong walang alam sa batas. Pero ayun, ibang issue na naman yun, na yung mga gano'n na pinakasunduan na notarized pa sa barangay, hindi pwede yun kasi it's only the court that can decide na legally separated na kayo. Ganun yung hindi pwede na maniniwala kayo kay barangay chairman na, tignan nyo, sabi sa kasunduan namin, pinalupon ng tagapamayapa kami na wala nang pakialaman sa gamit, notarized pa attorney, ito yung date to, diba? That's a void agreement kasi it's only the court that has the power and authority para ipawalang bisa yung kasal ng mag-asawa. Yun, ano ko na sisigundahon ko yung tanong yung sagot ni Attorney Dondi kasi nabanggit na rin niya about yung sa separation, no? Itong separation sa barangay. So meron din kasi tayo na aside from nullity, aside from annulment, we also have legal separation. Ito nga, yung hiwalayan sa barangay, kahit written pa yan, kahit notaryado pa yan, hindi yan yung legal separation. So, very quickly lang, ano ba itong konsepto ng legal separation? Para lang sa kaalaman ng mga kahuntahan natin na baka nabubudol din sila or they have this misconception na yun yung nasa barangay. Anyone can answer. Ang legal separation kasi, separation siya separation siya pero hindi siya nade-dissolve yung marriage. Kasal pa rin sila. Meaning to say, maaring hindi pasok sa mga requirements ng nullity or annulment yun. Pero meron ka pa rin namang resort na binibigay sa iyo yung batas para makakapaghiwalay din kahit hindi through parang dissolution of marriage. Pwede ka pa rin makakuha ng karapatan na with the marriage intact. So, ang mga instances where legal separation is the proper remedy for you is kapag kunyari, binubugbog ka or pag inabandona ka ng asawa mo for like 1 year na walang haniho, basta bigla ka na lang inano. Tapos, kunyari, naging addict yung asawa mo or super alcoholic or meron din na parang
hindi mo alam, homosexual na pala yung asawa mo, na-discover lang niya yung, nag-change lang siya ng heart after ng marriage. So, parang, alam mo yun, ganun. So, meron pa rin, the marriage is still there, pero pwede na kayong mag-separate na in terms of like yung property relations or whatsoever. Pati yun na nga, depende sa intention yun. Kasi normally, ina-advise namin na mag-legal separation as compared to like annulment or nullity of marriage. Kapag wala ka naman ng pakialam, wala ka ng gustong, hindi mo na gusto mag-asawa ulit. Yes. Kasi ang tawag sa common term ng legal separation is separation of bed and board. Yes. Kumbaga, pwede na kayo maghiwalay, pero kasal pa rin kayo sa mata ng batas. So anong effect nun? Kapag gusto mo lang protektahan yung property mo, kapag marami kang lupain, Yes. di ba, ayaw mong magalaw or kung ano man, yun yung poprotektahan mo lang. Pero kasal pa rin ako sa'yo. Wala na tayong pakilaman, pero ganun. Ganun lang yung ano. Pero pag ang intention mo is gusto mong mag-remarry, hindi legal separation ang remedy. Again, yun na nga, may provided naman yan ng batas na may mga, kung ano yung mga pangangailangan mo. Kung gusto mong mag-remarry, talagang nullity or annulment ang kailangan process dyan. O kapag okay lang naman sa'yo, kapag medyo sabihin natin matanda ka na, di ba, ayaw mo nang magpakasal pa ulit o ayaw mo na namang bumak to zero, na papakasamahan ka na namang bagong pamilya, whatever, gusto mo lang protektahan yung hacienda mo. Di ba? Yung mga ganon, mag-legal separation ka lang. Tama. So, yun, may kanya-kanyang remedies kung ano yung pangangailangan ng individuals natin, provided for by the law. Okay, thank you, Atty. Donnie. Ngayon, last Sige, question last tayo question. kasi hindi natin po pwedeng hindi banggitin itong tanong na to. So, ikaw na ba? Ikaw na. Ako na. O, sige. May panuka, kasi Atty. Donnie, may panukalang gawing legal ng absolute divorce sa Pilipinas. At ito, medyo napag-usapan na rin natin ito before Ano nga bang pinagkaiba nito sa mga available remedies na ngayon sa pagpapawalang bisa ng kasal sa Pilipinas? At sa palagay nyo ba ay napapanahon na ba ito at makakabuti ba sa ating mga Pilipino ang absolute divorce? Yun, sa akin, in my opinion, una, for divorce ako Okay. For divorce ako na, kasi nga, masyadong maraming mga mamamayan ng mga Pilipino na nasa isang paper marriage lang. Diba? Literal na kasal lang kayo sa papel. True. Diba? Hindi kayo makapaghiwalay, hindi ganyan, whether nagpa-annulment kayo or nag-nullity kayo, na-deny ng court. So, you're in marital limbo. Diba? Till death do you part talaga. So, ako, ano kasi tayo yung society natin, kaya nga tayo na lang in the Vatican, in the whole world, Yes. ang hindi nag-recognize ng divorce. Yes. Correct. Kasi syempre, the Vatican, nandun si Santo Papa Oo, Diba? wala. Tas tayo, kasi supposedly, Very we proclaim to be Catholic an 80% Catholic nation. Ganyan. So, ganun din yung nangyayari. And kahit na merong news na, meron ng divorce bill, divorce law, ganyan. Sa tingin ko, hindi pa rin kasi yung culture kasi natin, they call it traditional, they call it conservative. Ako, I call it backward. Kasi ang daming kawawa talagang mga mag-asawa na nandito na lang dahil kasal na lang sila. Wala silang pera pang ganito, pang ganyan. Kailangan meron ng remedies talaga na, totoo naman, nagkakamali din naman yung mga tao. Correct. Diba? Na nagkamali ako na pinakalasalan ko siya. O, diba? Yung mga ganong bagay. Kailangan may remedy, may easier remedy. And yun na nga, ang divorce bill na nakikita ko yung mga provisions, mas madali. Mas madali na. Kaya kunyari sa US, di ba? Si Britney Spears, nagpakasal sa na dancer na ganyan. No? Next day, divorced. Yes. Di ba? Kasi ang grounds ng divorce sa batas natin ngayon, mas madali. Irreconcilable differences lang. Checklist lang yan Checklist. Tapos may pirma pa nung dalawa. Okay na. As compared to nullity of marriage, ang tawag nila collusion. Bawal lang sa buhatan. Bawal mag-usap na, magpa-file ako ng annulment, huwag ka nang lumaban. Yes. Para sa'yo din naman yan. Bawal yun, Bawal technically. Diba? Kung divorce, mas madali ang proseso, mas mabilis, pati mas mura. Mas mura. Kasi mas mabilis, mas maraming hearing dates, hindi mo na kailangan patunayan yung psychological incapacity ng kabila, or kung ano man, diba? Nag-uusap na kayo tumatagal na lang yan kung may property relations. Yes. Basically, sa usapan. So, ako, personally, I'm pro-divorce. Hindi dahil porket pro-divorce ako anti-family na ako. Kasi ganun na yung sinasabi. Kaya takot din yung mga mababatas natin isulong yung ganyan. Kasi pag nasabihan ng simbahang Katoliko, si congressman ganito, yun yung proponent, anti-family na yan. And that equates to votes. Yes. Diba? So natatakot rin na
apakan yung very conservative and very traditional culture natin. But yun nga, hindi porket kasi nga ako, sabi ko I'm an annulment lawyer, but I'm happily married. Yes, diba? Hindi porket attorney nagsisira ka ng pamilya. Teka, ako ba yung nambababae? Ako ba yung nananakit? Ako ba yung walang trabaho? Diba? Binibigyan ko lang ng remedy yung mga taong nagkamali, diba? Na para tulungan din sila. So ako personally, I'm pro-divorce. Attorney Nancy. Ako ang personal take ko talaga, I really espouse yung gano'n na kapag wala na, if the marriage is not working anymore, wag niyong isipin na pati yung mga bata madadamay. You don't preserve the marriage for the sake of the children. Pwede yun kapag meron pang love or sa tingin mo, diba, that's part of your consideration. Pero kapag nandun ko na sa point na talagang wala na Wala na. Talagang hindi mo encourageable na yung asawa mo o talagang hindi ka na talaga masaya or kayo na maghiwalay kayo, isipin mo yung consequence din sa mga bata. May psychological impact in for the children din, kasi ako I'm coming from yung a family nga na na wala din, na parang ngayon parang either whether you're inside a marriage tapos nakikita mo nag-aaway yung magulang mo day in day out, maganda ba na environment din para sa bata? Versus yung naghiwalay sila tapos civil na lang, co-parenting, co-parent. Bakit mo naiisip na pag nagsama kayo, ba't naiisip ng mga mambabatas natin na just because magkasama kayo sa isang bahay, pero napaka-toxic naman, sa tingin mo ba ma-appreciate yung ng mga bata yung pag-aaway nyo? And in the same vein na kapag kunyari, nandun na nga kayo sa point na mayroon na kayong common understanding na hiwalay kayo, nagkaanak ngayon yung isa sa mga spouses sa iba. Sa tingin nyo, wala ring impact yun dun sa anak na as a fruit of parang pagsasama outside of that marriage, and yung mga bata ba na nasa inside the legitimate marriage, wala din ba sa psychological impact sa kanila? May damage din naman whether or not the children are ang understanding lang nila is for as long as na-feel nila yung love ng magulang. I think yun yung pinaka-importante. It's not because the parents are together. Correct. Kunyari, ako tatanungin ako, gusto ko ba yung knowing what I know now, yung mga parents ko hiwalay na, pag nagkabalikan ba sila ngayon, gusto ko? The answer is no. Kasi nandun ako sa trauma na I found peace already na nandun na sila doon na separate ways. At talagang they're thriving on their own. And they love me regardless kung together sila or So, importante. So parang ako, walang point. Kaya wag niyong gagawing excuse ng mga mambabata sana natin yung mga bata. Kasi whether or not within or outside of the marriage, there always has a psychological impact. Tama. Ayun. Very well said, no? Well said, both of you. Yes, true. So we love the interaction at ang dami talaga nating natutunan. Di ba, Judge Jing? Yes, I so agree. At yun na nga, ang dami pa sana. Ang dami ko pang gustong tanungin at ang dami pang gustong pag-usapan. Kaya lang, wala na tayong time, no? At yun na nga, I just hope na magkaroon pa sana ng next time ulit para mapag-usapan ito. But before we go, meron ba kayong huling pabaon muna para sa ating mga kahuntahan tungkol sa topic natin ngayon? So, siguro advice, tips, para mas mapagtibay yung relasyon. Okay, so sa akin personally, I am a firm believer din na I work in an office, a private company, di ba? So normally magkakaiba yan, may company outing kayo, tapos meron din kayo separate. But for me, when I got married, I made sure na talagang even meron kaming mga corporate events, sinasama ko siya. To the point na talagang halos member na siya ng company namin. Dahil alam nila na hindi ako umaalis kahit na mag-out of town ako or whatever, nang hindi kasama yung buong pamilya ko, like si Dondi at saka yung anak namin. Kahit ako yung mag-pay for it, pero kasi alam mo yung parang feeling na kapag may maganda akong ma-experience, masasad ka after kasi hindi mo kasama yung gusto mo. I can relate. So alam mo, clingy siya talaga sa akin. Clingy talaga. Do things together. Do things together. Kasi maganda siyang And then also, it
parang gives you a sense na parang at least yung temptation around you, cordoned off na. Dahil alam nila na very strong yung family unit nyo. True. Ganon. So, in the same way, na sa kanila naman, sa firm din naman, may ganon din na parang mga, Importante yun. So, I think yun lang naman talaga yung masasabi ko. Kasi temptation is around. Correct. At kahit naman, kunyari, may asawa ka na, kung meron naman din talagang aaligid, diba? Hindi mo naman din maiiwasan yun. Pero yung nasa sa inyo, kapag ano ba yung consequence ng ganito? Kapag you dip your toes into this, tapos walang consequence, hindi nyo naisip yung consequence para sa mga bata, para sa'yo, para sa pamilya na. Parang magkakaskade yan into parang magiging emboldened kayo. Ang hirap eh. So, kailangan ikaw mismo, you consider, kapag ginawa ko ba to, ano bang mafe-feel ng asawa ko and vice versa. So, I guess, ganun lang. Kasi kami, we're friends, barkada kami nung una, pero ngayon naging mag-asawa kami. And we continue that relationship kahit na yung love is like, ebbs and tides na parang hindi naman ganun ka-intense ang love, pero at least alam namin na we're committed to this relationship. We're on the same page. Diba? With the same rin sa kanya na first, do things together. Kaya, yun na nga, kapag kunyari, uy, may boys, whatever. Ako, sa mga boys inuman, so, pare, tatandaan naman na natin, dalhin na naman natin yung mga significant others natin. Diba, hindi na lang laging puro tayo na lang na pare-pareho na lang naman na ganyan. So, isama naman natin yung mga para magkakakilala naman yung mga pamilya natin. Diba, yun, do things together, tapos yan, we travel together, we box together. Diba, kapag sa sports, yun nga, it helps rin kasi nga, ang maganda rin talaga, sana, ang basis talaga ng relationship na is friendship. Kasi when the love is gone, supposedly, at least friends kayo na nasa harapan nyo, nagre-respetuhan kayo, nag-uusap kayo, nagdi-dinner kayo or whatever. Diba? Kasi friends kayo eh. Diba? Kasi kapag sa love, sometimes kapag matagal na rin kung ano man, hindi ko naman sinasabi na wala kaming pakialam sa isa't isa ha. Hindi ganun. But, you know, magandang foundation talaga ng love is friendship. Kasi, yun, magandang ano. And, I'm not saying na we're perfect. Every marriage is mahirap talaga. Kaya nga katulad ng pinag-uusapan natin kanina, off-cam, na marriage is really work. Huwag kayong don't be, it's always rainbows and butterflies and everything. Of course not. Diba? Hindi yan. It's work. It's a constant decision na kahit ganyan siya, kahit ganito siya, mamahalin ko pa rin. Diba? Kaya nga sa hirap at ginhawa, diba? In sickness and in health, diba? Ganon yung, it's a constant decision na everyday na kahit asar na ako dito, mahal ko to eh. Diba? Ganon lang yung ano ko na, it's a decision. Love is not a feeling, it's a decision. Tama. Diba? So, yun. Galing, very well said. Mukha ka namang namimiss mo na naman si Gilbert. Para kasi sobrang relate ako eh. Lalo na nga dun sa in sickness and in health. Para sabi ko, until death do us part. Ganun nga, din na nangyari. Diba? Very well said, Attorney Dodi, Attorney Nancy. Thank you. So again, we thank you very much for guesting in the show, and we hope we can invite you again in a future episode. Thank you for having us. Yes, it's a pleasure, and sa People's Court, thank you always for having me. Thank you for having us. It was a blast and a privilege, of course, to have this discussion with you guys. At maganda, maraming matututunan and very lively yung conversation natin. Sana mapa-extend natin, kaya lang we're out of time. Oo nga pero baka magkaroon pa ng part 2. Pero part 3 na. Part 2, pero part 3 pag si Dodi. Pero maganda kasi silang dalawa. Kasi gusto ko yung dynamics talaga. Galing, nakakatawa. So maraming salamat ulit sa inyo. I hope it's as civil as this pag sa bahay kayo nito. At saka yun nga, the important thing is how you resolve it Not how you fight or how you argue, but how you resolve it in the end. Yun lang nga, knowing that yun nga, you love each other, you want it to work, so you work for it. That's right. Yun. At mga kahuntahan, dyan po nagtatapos ang ating Valentine episode, ang post-Valentine episode natin na pinamagatang pagsasama at paghihiwalay, may forever pa ba? Maraming salamat ulit Attorney Dondi at Attorney Nancy. At maraming salamat po mga kahuntahan sa pagsama ninyo sa amin today. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jabrani. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.